Good morning po mga kababayan. Sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is December 16, 2025. At tayo ngayon ay papunta. Ang layo ng pick up na 4 kilometers na traffic. Ano ba naman yan? Pangit ng bato sa atin. Layo. Okay, tayo ngayon ay pupunta dyan sa may SM City Sukat Annex Drive. Arcadio, saan sabi nyo? Saan sabi nyo? Pasay. Taytay. Pang ng ano? Ano lang yan. Palibhasan. Yung TNC hindi siya naluluki. Tayo naggagasolina kasi. At dadalhin natin yan sa may Mulawi Drive, BF Homes po to, Martinville International Village, Las Piñas po yan. Okay, magpapalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private, manyan ay wala pong kinalaman ng channel ito. At wala pong pinapatungkulan, lahat walang pinag-uusapan dito ay tawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Ayan, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talangayan. Hindi po ang Secretary minsan mismo ang umamin na zero na po ang tiwala ng taong bayan sa DPWH. So kung totoo po talaga yun, kung alam po nila yun, kailangan nilang ibalik, kailangan nilang i-earn ulit yung trust ng tao. Esa nakapagsalita ng People's Budget Coalition. Ipinatitiyak ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na magkakaroon ng probisyon laban sa pag-abuso at sa pag-epal ng mga politiko sa Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIPIP program at iba pang ayuda sa binabalangkas na pambansang budget para sa 2026. Ayon kay Lacson, hindi dapat na makialam ang mga senador at kongresista sa MAIPIP program sa pamamagitan ng pag-i-issue ng mga guarantee letters sa mga pasyente. Sinangayunan, anya ng mga kapwa-senador sa majority bloc ang iginiinyang anti-EPAL provision sa national budget kung saan pagbabawalan ng mga politiko sa bigayan ng ayuda. Dapat anyang walang kulay politika ang pagpapatupad ng mga programang may kaugnayan sa kalusugan at ayuda ng gobyerno. Binigyan din pa ni Lacson ang mga papel ng mga mambabata sa pagbalangkas ng budget at hindi sa pagpapatupad dito. 20 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, pinungkahi ng Department of Health o DOH sa Kongreso idiretso na sa mga ospital ang pondo para sa Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIPIP program. Ayon kay Assistant Secretary Albert Domingo, nakapagsalita ng DOH, inanggap na ng Senado panukala nilang idiretso na sa mga ospital ang 51 billion pesos na pondo sa programa sa susunod na taon. Ang ng DOH sa tinanggap ng Senado, idiretso natin sa ating mga level 2 and level 3 hospital. So kahit yung mga level 3, yung mga malalaking hospital ng probinsya at syudad. Sa panukala pa niya ng DOH, 80% ng pondo ng MAIPIP program ay mapupunta sa mga ospital ng pamahalaan habang ang 20% ay mapupunta naman sa mga pribadong ospital. Pagkuhan ng MAIPIP, ang 80% sana ay pupunta diretso sa mga local government unit hospital, yung gobyerno, para naman yung mga private, yung 20%. So ibig sabihin, kung 51 ang bilang ngayon ng MAI, 51 billion, multiply by 20%, so magkano yun? Mga roughly mga 10 billion papunta sa private. Iyan ni Asek Albert Domingo, nakapagsalita ng Department of Health. Tiniyak ng Department of Agriculture na nasama nila ang lahat ng farm-to-market road projects na inaasahang pupondohan ng 33 bilyong piso sa susunod na taon. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, nasa kabuuang 2,200 kilometro ang mga naturang proyekto. Natutuyan niya ang mga ito mula sa mga request o mungkahin ng lokal na pamahalaan, kongreso at grupo ng mga magsasaka.
Lahat ng mga request ay ibinabalidate yan ng ating Regional 7 through our Regional Agricultural Engineering Division. Pag dumating yung request, ibabalidate GSAT yan, tapos papasok yan doon sa tinatawag natin ng FMR network plan. Kung hindi naman papasa doon sa criteria, kasi may mga criteria nga tayo, dapat mag-link, dapat may production area, ibabalik yan sa proponent ng regional director ng region, either papasa or hindi siya papasok. Inigyap ni de Mesa na walang dapat mapuntuhan na proyekto na wala sa FMR network. Tiniyak ng kalihim wala ng mga farm-to-market road na mula sa mansyon umano ng isang politiko papunta sa main road. Pag nakalink siya sa existing na mga karsada, hindi pwedeng nakatutang lang kasi mawawalan din tayo. Pangalawa, ang isa sa pinaka-importante, dapat ay maglilink din siya doon sa tinatawag natin ng mga production area. Kasi farm to market road tayo, ito mga project natin, so yun yung main consideration natin. And of course, in terms of prioritization, dapat din ay ano siya, talagang malaki may tutulog yan doon sa komunidad. Samantala, sinabi ni de Mesa na oras na maaprubahan ang 2026 General Appropriation Act o GAA sa Enero, magkakaroon na ng transparency portal kung saan makikita ang lahat ng FMR project. FMR1, ito ay website, makikita dito yung details ng project, kung magkakaroon ng bidding, sino mananalo, magkano, pwede na sila magbigay ng feedback at pwede sila mag-send ng mga pictures or videos para talagang ano siya, open para sa lahat, makita natin. Yung dinig ni CA Spokesperson Assistant Secretary Abdel de Mesa. Tiniyak ng Malacanang na hindi matutulad sa mga flood control project ang mga farm-to-market road na ipatatayo sa susunod na taon. Ayon kay Palace Press Officer at Presidential Communications Officer na Secretary Attorney Claire Castro, ito kailangan kung meron ng transparency portal para maging bukas sa publiko at mapatayan ng mga transaksyon at proseso. Kapag pangangasiwanan niya mga proyekto ng Department of Agriculture at mga lokal na pamahalaan kung saan itatayo ang mga kalsada. Matatandang kinwestiyon nila Senador at tinasang budget sa farm-to-market roads dahil sa kakulangan mo noon ng malinaw na plano at pinagdududahan din ang kakayahan sa implementasyon ng mga ito. Ito ang super balita sa tanghali nationwide! Anak na niya, inireklamo ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para mahanap at maaresto si dating Congressman Zal Nico. Tuesday New, Pasok. Dumipensa ang Malacanang sa ginagawang hakbang ng pamahalaan sa paghahanap sa paganting si dating Congressman Zal Nico. Itinanggi ng palasyo na may pagkukulang ang intelligence gathering ng pamahalaan kaya ikinukonsidera ang pakikipag-ugnayan sa United Nations Convention Against Corruption Pinayagan UNCAC para matuntun at maaresto ang wanted na Nico. Binigyan din ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro na kalalabas lang naman kasi ng arrest warrant ng Contingent Bayan laban kay Ko sa makailan. Hindi naman anya nangangahulugan na dahil supas ang pamahalaan sa pagkikipag-ugnayan sa UNCAC ay natatagalan na ang gobyerno sa paghahanap sa kinaroroonan ng wanted sa dating kongresista. Aktibo ang trabaho ang Department of Foreign Affairs at Department of the Interior of Government para mahanap at maaresto si Ko. At walang kaugnayan dito ang sinasabing malaking intelligence fund ng Office of the President pero hirap hanapin si Ko. Nauna ng sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na mayroong International Cooperation Mechanism ang UNCAC pero didepende pa rin ito sa bansa. Sa ngayon, wala pa namang aktibong pagkikipag-ugnayan ng gobyerno sa UNCAC at tanging sa Interpol lamang ayon na rin sa Department of Justice. Ako, yung isang iyo ni GMA Super Radio DWD dapat totoo. Ito ang super balita sa tanghali nationwide! Inireklamo ng Manila Meat Dealers Association ang umano'y pangungutong sa livestock checkpoint na nilang opisyal ng lokal na pamahalaan sa Tagaytay City. Ayon kay Ricardo Chan, presidente ng grupo, kada ulo ay 5,000 piso ang hinihingi ng mga tiwaling LGU opisyal, lalo kung may nakitang patay na baboy. Ang trabaho nila, ito nila yung mga business natin. Pero pag po-organization sila ng institution na pag-electrize, pag nakakita sila ng baboy na patay, hindi nila
kanila pa ang pasok sa kala nila. Ang gagawin nila, kagaling na yun, bumalik po sa Orange Hill. Galing po yung baboy sa Alegre, sa San Juan, ang layo po lang yung kulang ng 2 oras. Ako sila ako magtitigil sa kanila. Kada ulo, 5,000. Bukod dito, ni DA Spokesperson Assistant Secretary Nel de Mesa, makikipag-ugnayan sila sa kanilang regional office sa Calabar Zone, kaya din sa Bureau of Animal Industry para sa kaukulang investigasyon. Tawagin namin ng atensyon yung aming regional office dito sa Calabarzon. Parehas sa NMIS at saka Pick up lang po. itong ating regional pito. Pick up po. Bureau of Animal Industry. Dahil kanilang working arrangement with the SDU, tingnan kung kailangan repatuin at patuloy para ma-improve yung kanilang system. Samantala, sinabi din siya na susunod naman ang 370 pisong maximum suggested retail price sa Opo. kada kilo ng pork liempo at 330 piso sa Casimas Bigay. Anya, nasa 170 piso hanggang 185 piso ang farm gate price sa ngayon ng baboy na hindi na kayang ibaba. Siguro, na-anticipate lang nila kung parating na Na-drop na natin sila, hindi tayo nakapag-play. Layunin itong palakasin ang kakayahan Alam ng na natin na pulisya tayo sa nagtukabot, misyon ano? sa publiko sa buong Western Visayas. At gagawa na po natin ang ibang video itong ating susunod na misyon. Paalam po. So this is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. Paalam po. Inaasahang mapapalakas sa mga bagong sasakyan ng mobility at response time ng pulisya habang ang mga baril magpapahusay sa tactical preparedness ng mga pulis. Susuportahan naman ng mga IT equipment ang modernisasyon ng pulisya at ang pangkatiwak sa mga datos. Ang mga kagamitan ay agad na ikamamahagi sa iba't ibang police provincial offices at city police offices sa Aklan at Ige County, Iloilo, Arao, at ang Regional Mobile Force Battalion 6. Inuutina ng Department of National Defense ang mapanganib at hindi makatawang aksyon ng China laban sa mga pangis na Pilipino sa paligid ng Escoda Shoal. Kabilang na rito pagbobomba ng tubig